Sa oras na ito ay mahalagang bigyan natin ng pansin itong ulat balita na maliban sa pagdulog sa United Nations Human Rights Council, hinggil po dito sa pang-aabuso at iskandaloso na pakikipagsabwatan ng gobyerno ni Marcos Jr. nila Romualdez dito po sa ICC, at kung kaya mayroong isang non-government organization with international accreditation sa United Nations na nagsampa po ng manifestation sa UN Human Rights Council at sa General Secretariat ng United Nations involving the call for investigation sa United Nations General Secretary at sa UN United Nations Human Rights Council patungkol po dito sa ginawang kaabusuhan at pagiging special political operations na kinasasangkutan ng ICC, panunuhol ng umaabot sa $2 million sa operations nila ng kanilang illegal na case build-up laban kay former President Duterte, hanggang ang pagsasagawa ng pagpapadukot or extrajudicial extraordinary rendition equivalent to cross-border kidnapping laban kay former President Duterte. So, mayroon na pong NGO na nagsumite ng kanilang manifestation to investigate itong kaabusuhan at kalapastanganan na ginawa po ng gobyerno ng Marcos Romualdez sa Pilipinas at kasabwat ng ICC. Ito po ay ang grupo ng ICSA, International Career Support Association. Ayan. So, abangan po natin kung ano ang magiging reaksyon o mga hakbang na gagawin po ng pamunuan ng United Nations patungkol po dito sa mga ginawa na abuso at anomalya ng International Criminal Court. Kasi sa ating pagkakaalam po, mga kababayan, ang ICC ay pwede pong i-check at i-review ng United Nations Secretary General's Office. At pwede na ito po ay maimbestigahan sa antas po ng UN General Assembly or sa special body ng United Nations patungkol po sa mga international tribunal kung sakali mang ito ay lumalapastangan, lumalabag po sa mga fundamental na usapin ng garantiya at pangangalaga sa mga karapatang pantao o kaya sa proseso ng paggarantiya sa mga batas patungkol sa civil and political rights ng mga tao na naakusahan o nakokustody po ng naturang mga tribunal like itong International Criminal Court at itong ICJ or International Criminal Court, International Criminal Justice Court, ICJC. Maliban po dito sa balita na ito, na which is a welcome development on our part, na nagmamahal po kay Pangulong Rodrigo Duterte at rumirespeto at gumagalang sa kanyang karapatan at kabutihan versus dito sa ginawang paglapastangan at mga paglabag ng gobyerno ni Marcos at ng ICC laban sa kanya, ay napakalaking tulong kung sakali mang mabubuksan po sa United Nations United Nations General Secretariat Office at sa United Nations Human Rights Council. Ayan. Kasabay din po nito ng development sa ICC at sa pang-international na antas ng mga balita, inihayag po ni US President Donald Trump sa kanyang platform sa social media, ang Truth Social, na kung saan sinabi niya that he was lobbying with the Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin upang manindigan po, natutulan at supilin ang mga pang-aabuso at pangingialam at panghihimasok ng ICC sa mga malaya at soberenya ng mga bansa, lalo pa na mayroon pong mga ulat patungkol sa parang sindikato na style ng operations ng ICC para pakialaman po ang mga internal at pangloob na mga proseso ng mga bansa at gobyerno nila na hindi po nasasakop ng ICC. Mayroon pong around 70
na mga bansa na hindi po kumikilala sa ICC, hindi nagpailalim o nagpasakop sa treaty o sa jurisdictional authority ng ICC patungkol po sa usapin ng kunwari paghahabol ng pananagutan ng mga leader ng gobyerno sa mga bansa na hindi nito sakop. Ang pananaw nila ay panghimasok po ito regarding the internal sovereign rule and sovereign legal and judicial processes ng mga bansa. Ay dihamak na taliwas naman po at baliktad, mga kababayan, ang ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. Sapagkat ginagamit ang ICC para po magsagawa ng malawak at targeted na political demolition job laban sa mga personalidad na nasasangkot o naiugnay sa political opposition. The way Bongbong Marcos Jr. and his administration have been exploiting the ICC questionable and anomalous issuance ng mga arrest orders na ito, the way we are seeing things right now, kung papaano po pinapagalaw ng gobyerno ni Marcos ang halos lahat ng instrumento at puwersa ng Estado at gobyerno para lamang habulin at mapapadampot at maipapatapon si Senator Bato de la Rosa doon sa ICC facility sa Netherlands. So it's a very good point na ni-raise po ni US President Donald Trump na dapat nga siyasatin at balikan ang mga operational conduct ng ICC upang ang mga bansa na kanilang pinapakialaman po ay magkaroon ng katarungan. So welcome sa atin mga kababayan yung ganong panawagan ng taong bayan. Lalo pa dito sa Pilipinas ay nagko-question po ang mga mamamayan, ano ba talaga ang role ng ICC? Ano ba talaga ito? Superior ito? Ang kanyang existence, ang kanyang mga kautusan ay dapat mandatory at absolute na dapat tinutupad at ipinapatupad ng gobyerno ng Pilipinas. Ang sagot po ng mga matitinong mag-isip na mga abogado at mga retiradong hukom sa maestrado sa Korte Suprema, hindi. The implementation and execution of the arrest orders or any order coming from an international tribunal, lalo pa po itong ICC, ay subject for verification, validation, and confirmation ng competent judicial authority in the Philippines. Meaning to say, mga korte po, lalo na ang Korte Suprema, ang nakatakda at may katungkulan at karapatan na bigyan ng otoridad o itatakwil ang arrest order coming from ICC. Sapagkat ang level po ng ating cooperation na lamang sa ICC is voluntary cooperation. We are no longer bound by our treaty obligation. Sapagkat since 7 years ago, nag-take effect na po valid ang pag-withdraw ng Pilipinas sa ICC because it is an inherent internal prerogative of a host country or a country member previously to the ICC kung ipagpapatuloy pa ang pakikipagkaisa at kooperasyon o hindi na. Kaya naman, timing na timing po itong panawagan ni US President Donald Trump sa kanyang kapwa mga leader sa mga makapangyarihang bansa like si Premier or President Xi Jinping ng China at Vladimir Putin na presidente po ng Russia. In fact, on the part of US President Donald Trump, binanggit na po niya na hindi na pwede at maaari po na makakapasok pa in any territory na sakop po ng US Sovereign and Government Authority ang sino man na konektado sa ICC, particular po ang mga judges, ang mga prosecutors at mga support staff ng ICC. They are not welcome sa any territory ng Estados Unidos. At pati po ang mga bank transaction at mga financial transaction po ng mga opisyales at hukom ng ICC at mga prosecutors nila, they are not allowed to do financial transaction or even ang mga aktibo nilang mga bank
and financial transactions are now subjected to the process of freeze order. Ayan. Pangalawa, dito sa punto natin, mabubuksan po at sana mapapansin po ito ng mga naturang malalakas na mga leader ng makapangyarihang mga bansa. And we're talking about President Xi Jinping, President Vladimir Putin, and President Donald Trump, ang nangyari po na pambabalahura at mga pagtapak po sa karapatan ng mamamayan na nangyayari sa Pilipinas ayon po sa mga kaganapan na ang itinuturi at itinuturing po na tagapagtaguyod ng abuso ng ICC sa Pilipinas. Walang iba kundi si Ginoong Marcos Jr. Ayan. So, sabi ng mga netizens na napanood ko doon sa nag-react sa post ni US President Donald Trump, lalo na po mga Pilipino, sabi nila, iba ka magtampo at magmamaktol si Ginoong Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang mga alipures na nagnanais na ang ICC arrest order and any form of ICC intervention o pangingialam sa Pilipinas ay i-consider ni Marcos Jr. na ito na ang magiging problema dahil kino-question na ngayon ang ICC sa ganyan o naturang gawain. At pwede ngang ito ay magkaroon ng full-scale investigation at the minimum sa United Nations Human Rights Council. At pangatlo, pwedeng mabubuksan po muli ang kaso ng illegal at hindi makatao na pagkakapiit ni former President Rodrigo Duterte na umaabot na po sa 14 months. 14 na taon na po na nakatenga si Pangulong Rodrigo Duterte po dahil sa kataksilan na ginawa nila Marcos kasabwat po ang ICC at mga tauhan nila during that time ang kanilang paborito na tirador ng mga illegal na pangagawain along dito sa linya na to kung papaano brasuhin po ang mga oposisyon o mga tumututol sa mga rulings na ito ng tungkol sa ICC ay si Nicolas Torre dati. Ngayon, ang ginagamit na nila ay ang NBI at sila Trillanes. But nonetheless, it has now become a clear picture sa bahagi ng mga Pilipino na hindi po basta-basta pinapayagan ang naturang uri ng paglapastangan at pag-abuso sa fundamental na mga karapatan ng ating mga kababayan, kagaya po sa karapatan to have due process in law, to appoint your own counsel, and to have the equal protection of law. Yun po ang magiging epekto niyan sa pwedeng igiit doon sa kapangyarihan ng ICC na ginagamit nila laban kay Pangulong Rodrigo Duterte at pati po kay Senator Bato de la Rosa. Which means, kapag na-review po ito at na ipakita na hindi po kanais-nais at hindi naging matuwid ang ginawang special operations ng ICC sa Pilipinas at naglagay po sa hindi tama at delikado na kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang edad at pisikal na limitasyon, the same argument can now be used against the ICC and the government of Marcos Jr. for having this kind of theatrics upang damputin at maipatapon ng lubusan si Senator Bato de la Rosa. To send the chilling effect signal na kapag kayo'y nagmatigas at nakipagbaliyahan kayo by way of your public opinion influence laban sa gobyerno ni sa ngayon sa administrasyon ni Marcos, hindi pwedeng hindi kayo mananagot at palalagpasin lamang kayo ng mga tauhan ng gobyernong ito. Kaya yan ang nangyari kay Ka-Eric. Sa patuloy ko pong paninindigan at pag-advocate ng peace, justice, and solidarity for the Filipino people na biniktima po ng communist terrorist organization na ito, makita naman po natin mga kababayan na ganyan din pong ginagawa sa akin.
iniipit ka at hahabulin ka. The way things are getting worse right now, every day, on the part of the political opposition sa Pilipinas, kagaya ngayon na tumatakbo at halos tumatakas na si Senator Bato de la Rosa sapagkat ayaw nga po niya na siya ay sa pilitan na ipapadukot at ipapatapon po doon sa ICC Detention Facility. Welcome! Ang kababayan po natin, let's hope and pray na gagalaw po ang bansang China, gagalaw po ang bansang Russia at ang bansang Amerika ng Estados Unidos sa pagkakaroon ngayon ng common objective dito kung papaano po masagkaan at eventually ay mapaparalisa ang abuso sa poder at kapangyarihan, mga mapanghimasok sa antas internasyonal na kondukta nitong grupo na ito ngayon na ginagamit na rin ni Marcos upang ang maruming laro ng politika sa Pilipinas will turn in favor of Marcos by using itong bogus at questionable na mga arrest order na inilalabas po ng ICC. Kaya nagulat tayo that Donald Trump confirmed today that he himself, kasama po si President Xi Jinping ng China and President Vladimir Putin ng Russia, sa pag-put up ng pressure against dito po sa ICC na ngayon ay lumalabas, can be manipulated, can be bought, and can be subjected to special operations if the price is correct. If the price is right. No? Yun nga, wika ng mga nag-o-observe dito. Now, it's not just simply, mga kababayan, ordinaryong world leader o ordinaryong miyembro ng UN na nagsalita na dapat ma-check, mabalikan, at makontrol ang mga report na mga kalapastanganan at pang-aabuso na ginagawa po dito ni Marcos kasabwat ang ICC. Mga kababayan. Well, kaabang-abang ito kung ano po ang susunod na mga hakbang na gagawin ng Russia, ng China at ng Amerika pagdating po sa presentation ng reklamo nila na ang ICC kung hindi man bubuwagin ay dapat nakapailalim po sa supervision ng United Nations at ng mga ahensya nito na parang hindi sila pwede na manatili na parang immune and absolutely under their own control ang nagaganap po dyan sa ICC. Ayun, mga kababayan, maraming salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik ninyo. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters.